So maganda po yung topic natin ngayon, no? 6 things you need to know and accomplish to get what you want. So gusto ba natin yun na simulan ng taon sa financial planning? So ito yung outline ng pag-uusapan natin, no? First is know where you are now. Then know why you are where you are now. Bakit kaya, no? Nabaon sa utang or bakit kaya walang savings? Pangatlo, know what you want. And pang-apat, know if you can get what you want with what you have. Pang-lima, know how to get what you want. And of course, pang-anim, know what it takes to get what you want. So paki-type nga po dyan, plan. No? Importante po mag-start tayo sa planning. So una syempre, mahirap pumunta sa pupuntahan mo kung hindi mo alam kung nasan ka, 'di ba? So every time na magbo-book tayo sa Grab or sa Lalamove, kailangan kasi i-pin natin or i-encode natin kung saan ba tayo ngayon, 'di ba? Para alam ng yung direction, no, papunta kung saan gusto natin. So ganun din sa financial. Ang tanong natin una sa sarili natin, know where you are now. So saan ba ako? No? Ganon din ako dati, dumaan ako sa financial check-up and doon ko nakita yung mga kulang ko at dapat kong i-improve. So may tinatawag na SALN, your current financial situation. Dito natin malalaman yan. Yung tinatawag na net worth. No? Lahat tayo kailangan may ganitong kinoconsider kasi hindi lang po yan pang mayaman, hindi lang yan pang senator, di ba? So, eto, no, assets minus liabilities. Kahit hindi ka accountant, maintindihan mo to. Ito yung net worth mo. So, ibig sabihin lang niyan, no, may sample tayo dito na asset. Ano ba yung mga asset mo? Ito yung mga pag-aari mo sa Tagalog, no? Ito yung kung may house and lot ka na ba? May motorcycle ka ba? No? Isipin mo maglilipat ka, ilista mo yung mga meron ka, no? So, yung phone mo, may value yan, no? Kung may mga investment ka ba, like mutual funds, yung iba, jewelry, alahas, mamahalin na watches, no? Gadget, like ako, binibilang ko rin yan, no? Kasi, nitong week lang gumawa ako ng, kung magkano yung net worth namin, gumagawa ako ng report namin. So, tinitignan ko yung value nung kung magkano yung value ng laptop namin, kung magkano yung value ng sasakyan, kung magkano yung value ng phone, kung yan, medyo investment mo sa business, 'di ba? And then, magkano yung cash mo? Nilista namin yan. Lahat ng bank accounts mo dapat nakalista magkano ang account mo. Kung may cash on hand ka, ito yung hawak mong pera, nasa pitaka mo. 'Di ba? So, ang dami, no? Lahat yan ng asset mo. And then, minus liabilities, para makuha yung net worth, yung liabilities. Magkano yung mga utang mo? No? Kung may company loan ka ba? Kung doon sa house and lot mo, may housing loan ka pa. So, ito yan. Dapat ilagay natin. Hindi pa natin asset lahat yung value ng property. And kung meron kang bank loan, di mo? Yung mga nagbi-business or naglo-loan sa bank, credit card balance, baka hindi mo pa bayad yan. So, lahat ng utang mo, ilista mo dyan. Yun yung tinatawag na net worth, no? Pag yung asset minus liabilities equals net worth. Paki-type nga dyan, net worth. Kailangan alam natin to kung gusto nating umasenso or yumaman, di ba? Walang yumaman na hindi nagko-compute ng asset and liability, no? Ang mga mayayaman, may sarili pang accountant yan. Okay? So, ngayong alam na natin yung sample na nga ba, no? Kasi malalaman mo dyan, baka mas marami kang utang, di ba? Doon sa SALN or balikan natin, no? Ayan. So, dito malalaman natin kung mas malaki utang mo, negative net worth ka. Kung mas madami kang asset, positive net worth ka. So, dito natin ma-check na kala ako ang dami kong property, yung pala puro utang, di ba? So, mas ma-check natin yung bulsa natin. Then, of course, number 2, know why you are where you are now.
So, i-analyze natin bakit nga ba wala tayong naiipon or kung meron man sobrang liit, nakukuha pa or baka baon sa utang, negative. So, i-check natin yung cash flow natin. So, yung cash flow, ito yung kinikita mo minus lahat ng ginagastos mo. Yun yung cash flow mo. Hindi porket malaki income mo, 100,000, 100,000 din ang cash flow mo. Kasi kung 100,000 ang income mo, 100,000 din yung expense mo or gastos, zero cash flow ka. Ibig sabihin, walang natitira na pwede mong palaguin. Or pwede mong i-invest, pwede mong ilagay sa negosyo, no? So, dito pa lang malalaman natin, positive ba or negative yung cash flow natin. Kasi kung kulang yung cash flow mo, kaya pala wala kang naiipon or nababaon sa utang kasi mas malaki pa yung gastos kaysa sa kita, kailangan gawan mo ng paraan to. Okay? Pakitype nga ulit, cash flow, para naman matandaan natin na napaka-importante ng cash flow. Kami mag-asawa, sobrang focus kami sa business kasi gusto namin okay yung cash flow namin. So, pag may business ka, pag maganda income mo, kahit na medyo lumaki pa yung expense mo, no? Kasi nadadagdagan naman talaga ang expense natin dahil tumataas ang bilihin, wala kang problema sa cash flow, basta okay ang income. Ayan. So, number 3, know what you want. Find your why, no? Kaya ako nag-ipon at tinuloy-tuloy ko yung pag-iipon kasi may big why ako, no? May reason ako bakit ko ginagawa. So, dapat may purpose ka kung bakit ka nag-iipon. Like, gusto mo ba ng makaipon para sa retirement mo? Like, kung OFW ka, hirap pong nasa abroad lang, no? Dapat may exit plan ka. So, halimbawa, gusto mo makapag-retire na meron kang 10 million, 'di ba? Healthcare fund, lahat ng senior meron talagang portion ng pension nila na napupunta sa maintenance. So, importante may healthcare fund tayo. Education, kung may mga anak ka pa, syempre kung bago pa lang nagsisimula ang pamilya, importante merong education fund na binibuild, no? Bakit ka ba mag-iipon? Para ba in case na kahit nasa abroad ka or nagtatrabaho, yung wife mo or spouse mo, isa sa inyo, nakafocus sa mga anak, no? So, maka-retire yung isang, yung partner mo, wife mo man or husband mo. Help support aging parents. So, ito rin yung naging reason ko before bakit talagang hindi pwedeng wala akong pera kasi I need to support my aging parents. Pay off housing loan. Siyempre, gusto natin yan na may budget tayo para makabayad sa utang kasi nagko-compound yung interest niyan. Gusto natin maging debt-free, para stress-free. And of course, sino ba naman ang ayaw ng new home, 'di ba? Pwede pa nga, farm ang gusto mo. Minsan, yun gusto mo pa, yung bakasyonan, di ba? So, sarap pong mangarap. And, unlimited yan. Kailangan lang i-check natin kung ano ba talaga goals natin. Kasi kung wala tayong goal, wala tayong gagawin po. No? So, ibig sabihin, hindi tayo motivated, hindi tayo excited. Pag nahirapan lang tayong konti, hindi na tayo mag-iipon. No? Or kung kulang kinikita, hindi na natin gagawa ng paraan. So, lahat po ng umasenso may big why. May purpose bakit nila ginagawa yun. So, ano ba yung goal mo? Short term ba yan? Medium? Long term? So, iba-iba po kasi yung goal. Like, kung magpapakasal ka, syempre, pwedeng 1 year na goal yan or 1 to 3 years. Short term lang. Kumpara naman sa anak mo na maliit pa, pwedeng long term yung goal mo, pang college fund niya. Or kung gusto mo naman makaipon kung bago ka pala nagtatrabaho or nasa 20s ka pa lang, gusto mong makabili ng magandang bahay, 'di ba? Pwedeng medium term, 3 to 7 years from now. No? So dito natin malalaman yung reason natin ba't tayo mag-iipon. At dito din malalaman mo ba't priority na dapat every time na susweldo ka, babawas mo yung savings mo agad, no? So, hindi ka natatempt gumastos, disiplinado ka. Kasi dito ka nakafocus sa mga goal mo. Ayan. So, may sample tayo, no? Number 4,
Know if you can get what you want with what you have. So pinag-usapan na natin yung goal. Ngayon may amount na siya. Alam nyo ba noong 2012, nung dumaan ako sa financial check-up, dito ko nakita na malaki pala yung dapat kong ipunin. So kailangan wag tayong matakot. Tignan natin kasi yung goal natin, pangarap natin, lahat yan may kapalit or may presyo, no? At kailangan may gagawin ka. So, halimbawa to, no? Retirement fund, 15 years ka pa bago mag-retire, no? Ang hirap naman mag-retire ng 60 plus ka na. So, kung halimbawang 25 years old ka pa lang ngayon, no? Pag edad mo ng 40, gusto mo mag-retire ka na. So, ano ba yung retirement? Hindi yan by age, by capability. Pakitype nga dyan, capability. Kasi kala natin, nasanay kasi tayo dahil walang retirement planning, lahat na magre-retire, kailangan 60. 'Di ba? So dahil marami na po tayo na travel sa iba't ibang bansa, na-realize natin, hindi kailangan na, hindi mo kakayanin maglakad ng maglakad at hindi mo ma-enjoy yung pagta-travel mo pag mahina ka na, pag matanda ka na. So, may urgency po yung mga goal natin, yung fund natin. Kailangan ma-build mo yan na mas mabilis para ma-enjoy mo pa talaga yung fund mo. No? Makapag-travel ka pa, makasama mo yung aging parents mo, malibre mo pa sila, 'di ba? Mag-celebrate kayo. So, hindi lang po puro ipon to. Dapat ma-enjoy mo rin talaga yung reward or harvest ng ginagawa mong pag-iipon at pag-i-invest. So, 15 years, in 15 years, gusto mo makaipon ng 5 million retirement, no? So, dito din, no, may sample healthcare fund. In 5 years, gusto mo magkaroon ng 5 million. Dami pa, no? Actually, kahit isa pa lang pag-uusapan natin, lahat naman tayo magre-retire. So, ito na lang pag-usapan natin. Kung marunong ka mag-invest, halimbawa 12% per year yung kinikita ng pera mo, 10,000 lang ang kailangan mo ipunin. Mahihit mo yan. Pero pagka ako dati ganito lang, less than 1% lang kinikita ng pera ko, kaya nag-aral ako kung paano mag-invest. Dito 4%, no? 20,000 ang kailangan mo ipunin kung nasa 4% yung kinikita ng pera mo, no? So, kaya ba natin ngayong mag-ipon ng 10,000 or 20,000 per month? No? Naalala ko yung financial check-up ko noong 2012. Ang lumabas doon, kailangan ko mag-ipon ng 20,000 per month. At that time, ang kaya ko lang ipunin is 10,000 per month. So, sabi ko, paano ko ito magagawa? Ang hirap pala, no? Pero pag alam nyo, kinumpute mo yan at pinagplanuhan mo, may gagawin ka, achievable po siya, no? So, sabi dito, can you get what you want? If you can't save or invest 10,000 to 20,000 per month, you can't get what you want. So, dito pa lang malalaman mo na hindi ka makakapag-retire ng may 5 million ka kung baka 5,000 lang yun na save mo. Tapos, hindi pa naka-invest. 'Di ba? So, maganda talaga yung may ganito tayo na financial planning. And ito yung favorite ko, yung financial calculator or wealth calculator. Meron na ring app na available to sa phone nyo, pwede nyo i-download. Ako dito lang ako tumitingin kasi dito natin malalaman kung sa daily savings mo or monthly savings mo, magkano yung may hit mo. May hit mo ba yung target mo? Like, ito, no? Kung target mo magkaroon ng 3 million or 2.94 million, dapat matuto ka mag-invest. Kung kumikita yan ng 12% per year ang iyong investment, kailangan mag-ipon ka ng 3,000 per month. Okay? So, pero yung iba, wala nang 20 years. Miss Roan, ang tagal ko na sa abroad, 50 plus na ako. Gusto ko 10 years na lang. 'Di ba? So, lakihan mo yung ipon mo. 3.7 million ang projection na investment mo or fund mo. In 10 years, maipon mo yan. 15,000 a month ang dapat mong i-invest. 'Di ba? So, kaya pag bata ka, kakampi mo yung time kasi marahaba pa yung time mo. Kaya lang, madalas ang bata hindi nag-iipon. Kung nag-iipon man, hindi seryoso.
Kaya nawawala rin talaga, lumilipas din yung time na maliit lang yung naiipon, no? So again, dito sa wealth calculator na table natin, malalaman natin na may advantage talaga pag nag-i-invest ka, kasi kung 4% lang kinikita ng pera mo, ito lang yung pera mong after 10 years, no, 88,000 compared to 148,000. So paano pa pagka 30 years, 416,000 lang dito, ito 1.95. So triple yung difference. Tapos times 4, no, yung difference. And then ito, kung 600 a month lang yung iniipon mo. So paano pa? Like that time nga, no, nagtatrabaho ko, 10,000 a month yung kaya kong ipunin, no? So again, mas malaki ang inipon, mas malaki yung reward natin, at mas mabilis tayo makakapag-retire. Okay? So ito na, medyo mahaba-haba tong portion na to. Know how to get what you want. Yun, dito tayo na stuck, no? Alam naman natin importante mag-ipon, alam naman natin na importanteng disiplinahin yung sarili, pero medyo dito napupunta, no, yung sa pag-take ng action. So know how to get what you want, and know the right strategy and get it done. So punta tayo sa details. Paano ba natin ma-achieve yan? So dun sa financial concept natin, how to plan for a sudden change, ito yung tinatawag natin na the X-curve concept. Ito yung favorite concept ko noong 2012 noong nag-attend ako ng financial coaching, kasi about planning, no, sa buhay. So may line na dalawa, responsibility line, dapat napapababa natin yan as we grow old, and may money line, pataasin natin yan para makaipon. Habang bata tayo, importante na napapataas natin tong money line natin. So, ang problema, bata tayo, wala tayong savings, mataas ang responsibility. Ibig sabihin, ang dami mong binabayaran, di ba? And pagka tumanda ka, actually, dapat yan, kung nakaipon ka na, bababa na dapat yung responsibility mo. So, ano ba yung mga responsibility natin? Ito yung, syempre, ang dami natin binabayaran. Food, shelter, clothes, education, basic needs natin to, no? Health. Syempre, pag may utang ka, kailangan mo rin bayaran yan. And ang problema, permanent yung ating needs, permanent yung mga gastos, pero sinusuportahan to ng temporary income. So, bakit temporary? Kasi active income yan. So, you work for money. Ibig sabihin, pag nawalan ka ng trabaho, tanungin mo lang sarili mo hanggang kailan makasurvive ang family. Or ikaw mismo, kung single ka, diba? Try mong 1 year wala kang trabaho, ano kaya mangyayari, no? So, sapat ba yung naipon natin? So, kaya tinawag na active income, kasi kung nagre-rely ka sa salary mo or sa income na kailangan active ka para kumita, like karinderya, kailangan bukas yung tindahan mo, magluto ka para kumita ka. Pero pag sara ang tindahan, zero din yung income. So, ang goal natin, magkaroon tayo ng passive income, which is money working for you. Ito yung, pag may malaki na tayong savings, meron niyang interest, kumikita na ng interest, so ito na yung, kahit di ka magtrabaho, may kinikita ka, passive income. Kasi pag tanda mo, nandun pa rin yung mga needs, nandun pa rin, nakakain ka pa rin, lalo na pwede ka magkasakit na by that time kasi nasa retirement age ka na. So, importante, may magsusupport sa mga needs mo. So, ito yung tinatawag na continuing income. Pakitype nga passive. Passive income is permanent income kasi continuous lang yung income eh. No? Kahit natutulog ka, kahit na hindi ka na, tinanggal ka na sa trabaho, nag-retire ka na, may income ka pa rin. Gusto ba natin ng ganon? Kasi yan po yung money working for you. Hindi po napapagod ang perang magtrabaho. Yung investment mo, yan ang papalit by the time na tapos ka na magtrabaho, wala ka ng trabaho, magre-retire ka na, magpapahinga ka na. So, yung pera mo naman na magtatrabaho para sa'yo. Sarap ng ganon, no? Ayan. So, sa life natin, may if sa gitna. Dalawa yan. First is, what if
I die too soon. Paano yan, no? Dito sa stage na to, hindi ka pa secure kasi wala ka pang savings, mataas responsibility mo, nagsisimula ka pa lang ng pamilya, kinder pa lang yung anak mo or 3 anak mo nag-aaral pa. What if may mangyari sa'yo? 'Di ba? And pangalawa naman, what if you live too long? Humaba naman buhay mo, 'di ba? So, eto, problema yan pag hindi mo napaghandaan, wala kang big savings. Kanino ka aasa pagtanda mo, no? So sigurado ka ba na yung 5 anak mo susuportahan ka, no? Kami kasi 5 kami magkakapatid, no? Hindi naman lahat nagsusupport sa parents, no? 2 lang kami nagbibigay ng kuya ko. And ang natin dito, ang solusyon natin dito, of course, pag we die too soon, yung pagkakaroon natin ng protection, no? Protect your family, ibig sabihin, dito sa stage na to kailangan meron kang protection or life insurance. Para something happens to you as a breadwinner, merong marireceive ang family na instant money. So paki-type nga instant, 'di ba? Kasi wala ka pang savings, so magkakaroon ng instant savings yung pamilya na susupport dun sa mga needs na naiwan mo, yung responsibility na naiwan mo. So again, income replacement ang tawag sa insurance kasi yung income na nawala sa pamilya, kung yung instant money na na-receive ng family ay matuto silang i-invest ito, so yun na yung papalit sa income na nawala sa pamilya, yung kinikita na investment. And ayan, no? So pag ikaw naman ay tumanda, yung what if you live too long, so you have to protect yourself. Kailangan meron kang investment. So again, masarap isipin na you're living on interest na lang. So ano pa yung mga iba't ibang klase ng investment? Real estate, may paupahan ka, 'di ba? So pwedeng kumukolekta ka ng mga rental income mo. And then sa business, may royalty income. And sa mga investment mo naman sa mutual funds, sa stocks, so may mga interest, no?